Ang mga pasyente ng breast cancer ay kailangan magsikap para maiwasan ang paglala nito. Pero ano nga ba ang dapat gawin? Ano ba ang kaya kong gawin? Tingnan ninyo, ano ba ang kinakain nila sa almusal, tanghalian at hapunan? Karaniwan buong pagmamalaki nilang sasabihin ang gatas. At sasabihin pa nila, bakit masama po bang uminom nito? Ganyan ang mga pasyente. Marami ring pasyente ang nagtatanong tungkol sa soy. Sabi nila dahil may estrogen ito, hindi raw dapat kainin ng may breast cancer. Hati ang mga opinyon tungkol dito. Kung gayon, ano ba ang dapat kainin? Musika. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa lahat ng mga bansang kasapi sa OECD, ang breast cancer ang numero 1 sa insidente ng cancer sa mga kababaihan. Bakit kaya pinakamarami ang breast cancer sa mga cancer ng kababaihan? Kung iisipin natin, isa sa mga pinakamalaking dahilan ay marahil dahil ang mga pasyente mismo ang pinakamasipag magsagawa ng self-examination at sa kaunting abnormalidad lang ay agad silang nagpapasuri. Kaya mabilis itong natutuklasan. Dahil ang ibang cancer ay nasa loob ng katawan, walang paraan para malaman ito ng isang tao. Kadalasan ay wala ring sintomas. Ngunit dahil ang suso ay nasa labas ng katawan, kapag may nakapangbukol, nagpapasuri sila sa pamamagitan ng breast ultrasound at marahil isa lang sa 10-10 tao ang may cancer. Kaya hindi kailangang masyadong kabahan. Pangalawa, sa medikal na pananaw, ang tanging napatunayang risk factor sa pagunlad ng breast cancer ay estrogen lamang. Ang breast cancer ay isa sa iilang cancer na may kaugnayan sa hormones. Sa ating katawan, ang mga cancer na may kaugnayan sa hormones ay breast cancer, ovarian cancer at prostate cancer. Kaya ang mga cancer na ito ay mayroon ding ibang espesyal na katangian. Kapag ang estrogen ay inilabas at pumasok sa mga selula ng suso para i-stimulate ang mga ito, mabilis na nagkakaroon ng cell division ang mga selulang ito at mabilis din silang dumami. Dahil madalas mag-divide ang mga selula, mas mataas ang tsansa na magkaroon ng mutation. Kaya mas maraming cancer ang nabubuo. At kapag pumasok ulit ang estrogen sa mga selula ng breast cancer, lalo pa nitong pinasisigla ang pagdami at pagkalat. Kaya lalaki ang cancer. Sa makatuwid, napakahalaga ng pamamahala sa estrogen. Kapag maraming estrogen ang nailalabas o kung matagal na panahong exposed sa estrogen, mas mataas ang posibilidad na magkaroon ng breast cancer. Halimbawa, nag-iiba ang level ng estrogen ayon sa ating menstrual cycle. Sa panahon ngayon, mas maagang nagkakaroon ng regla ang mga kababaihan. At mas huli na rin silang nagme-menopause. Dahil humahaba ang buhay, mas marami ang huling nagme-menopause. Ibig sabihin sa kabuuan ng kanilang buhay, mas humahaba ang panahon ng exposure sa estrogen. Dahil dito, tumataas ang tsansa na magkaroon ng breast cancer o kaya naman pagkatapos ng menopause, may mga kababaihang sumasailalim sa hormone replacement therapy dahil sa matinding sintomas ng menopausal. Dahil sa menopause, nagiging magaspang ang balat, hindi makatulog, biglang umiinit ang pakiramdam sa mukha at sumasakit ang mga kasukasuan. Kaya marami ang umiinom ng female hormones para bumalik sa dati ang kinis ng balat at iba pa. Ngunit ngayon, kung hindi naman masyadong mahirap ang mga sintomas, hindi na gaanong ginagawa ang hormone therapy. Ang mga taong ito ay kailangan ding maging maingat sa breast cancer dahil exposed sila sa female hormones. At kapag tumatanggap ng reseta para sa female hormones, kailangan nilang regular na ipasuri ang posibilidad na magkaroon ng breast cancer. May mga pagkakataon ding nagiging problema ang mga birth control pill, ngunit hindi lahat ng birth control pill ay nagpapataas ng panganib sa breast cancer. Ang mga pill na naglalaman lamang ng isang uri ng hormone ay walang gaanong kaugnayan, ngunit kung iinom ng combination oral contraceptives, tumataas ang insidente ng breast cancer. Ngunit hindi na kailangang mag-alala ng sobra dahil kapag itinigil ang pag-inom ng birth control pills, bumababa rin ulit ang panganib. Ang mga nabanggit ko kanina ay pangunahing tungkol sa estrogen na nagmumula sa ovaryo, ngunit ang estrogen ay hindi lang sa ovaryo nanggagaling sa ating katawan. Nagmumula rin ito sa adipose tissue o taba sa ating katawan. Dati ang adipose tissue
ay itinuturing lamang na pisikal na tissue para sa insulasyon at bilangunan, ngunit ngayon ito ay isang organong gumagawa ng hormone. Kaya naman ang mga pasyente ng breast cancer ay kadalasang tumataba, habang ang ibang cancer ay nagdudulot ng pamamayat. Kaya sinasabihan silang magpataba ang mga pasyente ng breast cancer ay pinagagalitan kapag tumataba. Bakit? Dahil ang pagtaba ay nangangahulugang pagdami ng taba. At kapag marami ang taba, mas maraming estrogen ang nailalabas. Dahil dito tumataas ang posibilidad ng recurrence o pagbalik ng sakit at pati na rin ang posibilidad na magkaroon nito. Diet tama. Ang mga cancer na may malaking kaugnayan sa kanluranin o industrialisadong dieta ay breast cancer at para sa mga lalaki, prostate cancer. At pareho sa kanila ang colorectal cancer. Kaya malaki ang kaugnayan nito sa pagkain. At malaki rin ang kaugnayan nito sa obesity. Kaya mahalaga ang pagkain. Matagal nang may isang pag-aaral tungkol dito. Tulad ng Pilipinas sa Japan noon dahil mahilig sila sa maaalat na pagkain, napakataas ng insidente ng stomach cancer. Ngunit nung isang panahon, maraming Hapon ang lumipat sa Hawaii, hindi ba? Ang mga Hapones na lumipat sa Hawaii ay bumaba ang kaso ng stomach cancer, ngunit tumaas naman ang kaso ng breast cancer. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, nung nasa Japan sila at kumakain ng tradisyonal na pagkain at nang lumipat sa Hawaii at nagsimulang kumain ng kanluraning pagkain, bumaba ang stomach cancer at tumaas naman ang breast cancer. Kaya napakahalaga ng dieta. Dahil dito marami tayong kinakain na high fat at high calorie na pagkain. Dahil dito nagiging obese tayo. At dahil kulang sa ehersisyo, nagiging obese tayo. Kapag nagiging obese, naiipon ang taba, at mula sa tabang iyon, lumalabas na naman ang female hormones. Sa totoo lang, kapag kumakain ng karne, hindi dapat kumain ng maraming taba. Bakit? Dahil sa tao man o sa hayop ang taba ay hindi lang isang organ na gumagawa ng estrogen, kundi isa ring basurahan. Ang mga bagay sa katawan na hindi madaling mailabas tulad ng heavy metals ay naiipon sa taba. Kaya kapag maraming taba ito ay nagiging bodega ng mga heavy metal at carcinogens, kaya tumataas ang posibilidad na magkaroon ng cancer. Ang breast cancer ay isang mabait na cancer. Dahil ito ay mabait na cancer, kung aalagaan lang natin ito ng maayos, maganda ang pagtugon sa paggamot. Kaya naman, mahigit 90% ang gumagaling. Gayunpaman, dahil may panganib ng recurrence, kailangan nating magsikap para maiwasan ito. Ano ang dapat gawin? Ano ang kaya kong gawin? Wala tayong ibang magagawa, kundi baguhin ang ating pamumuhay. Sa mga risk factor ng breast cancer, may mga bagay na mababago at hindi mababago. Ang mga hindi mababago ay halimbawa ang genetics, kung marami sa pamilya ang mayroon o kung maaga kang nagkaroon ng regla at huli ng nagmenopause. Ito ay mga bagay na hindi mo kontrolado, pati na ang mabilis na pagtanda. Ngunit ang mga bagay na kaya mong baguhin ay ang iyong pamumuhay. At ang pinakamahalaga rito ay ang pagkain. At sa pagkain, ang breast cancer ang isa sa mga cancer na pinakamatinding naapektuhan sa masama man o sa mabuting paraan. Hindi ko lang ito basta sinasabi. Kahit tingnan pa ang mga inilabas ng American Cancer Society, ang pagkakaiba sa recurrence metastasis, survival rate at mortality rate sa pagitan ng mga taong nag-aalaga sa pagkain at nag-ehersisyo. At sa mga hindi ay napakalaki. May dalawang bagay na nagbibigay pag-asa. Sa mga malalaking ospital, hindi tulad ng ibang cancer, mayroong minimum na 3 hanggang maximum na 5 uri ng paggamot na binibigay: operasyon, chemotherapy, radiation hormone therapy, at HER2 therapy. At marami rin akong magagawa at tiyak na epektibo ang paggamot. At ang numero 1 diyan ay ang pagkain. Mga pagkaing maaring magdulot ng breast cancer, syempre lahat ng cancer ay apektado ng masamang pagkain. Tulad ng sobrang pagkain ng carbohydrates. Ngunit sa lahat ng iyon, ang breast cancer ay partikular na sensitibo sa high fat at high calorie na pagkain. Sa anumang paraan, iwasan ang exposure sa estrogen. Paano ito gagawin sa pagkain? Paano naman sa ehersisyo?
Ang punto ay sa pamamagitan ng pagkain at ehersisyo kung makokontrol mo ang iyong timbang ng maayos. Para hindi dumami ang taba sa iyong katawan, mas kaunting estrogen ang lalabas. Ngunit sa kabaligtaran, kung kumain ka ng high fat at high calorie na pagkain lahat iyon, ay may imbak bilang taba. Kapag naging obese ka, ang estrogen ay lalabas mula sa tabang iyon, kaya tataas ang posibilidad na bumalik ang breast cancer. Kaya bawasan ang calories, bawasan din ang mga pagkain mula sa hayop. Kung gayon, ano ang dapat kainin? Ang mga pasyente na pumupunta sa aming ospital ay maraming napag-aralan tungkol sa iba't ibang uri ng dieta at may mga nagsasagawa na nito. Tingnan ninyo, isulat ninyo kung ano ang kinakain sa almusal, tanghalian at hapunan. Karaniwan ang unang-una nilang babanggitin ay gatas na buong pagmamalaki pa nilang sinasabi. Tapos sasabihin ko, bakit masama po bang uminom nito? Maraming iba't ibang uri ng dieta, tama. Ngunit sa kahit anong uri ng dieta, wala ni isa ang nagsasabing uminom ng gatas. May dalawang pangunahing dahilan. Ano ba ang gatas? Ito ay para sa bagong panganak na guya para mabilis itong lumaki sa maikling panahon. Kapag medyo lumaki na ang guya, hindi na ito pinaiinom. Ibig sabihin, ito ay produkto na ginawa mula sa genes ng baka. Kung iinumin natin iyon, magkakaroon ng salpukan sa genes ng tao. Hindi ba ang mga tao ay dapat kumain ng para sa tao? Pangalawa, gaano karaming growth hormone ang nasa loob niyan? Dapat may growth hormone yan para ang bagong panganak na guya ay lumaki sa bawat araw. Kung iinumin ko iyon sa edad kong ito, ano ang lalaki sa akin? Ang mga atay ko ba ang mga bato ko? Ano kaya ang lalaki? Ang mga selula ng kanser ang kakain niyan at lalaki sa bawat araw. Kaya noong bata ako at wala kaming makain, kailangan naming inumin iyon para makuha ang lahat ng sustansya at calories. Ngunit ngayon napakarami ng masusustansyang pagkain, bakit pa iyon ang iinumin? Kaya ang gatas sa totoo lang ay hindi isang inirerekomendang pagkain. At dahil dyan, ano pa? Ang mga produktong gawa sa gatas. Hindi rin namin iyon inirekomenda. Tulad ng keso butter at iba pa. Hindi talaga ito mga pagkaing dapat irekomenda. Maraming pasyente ang nagtatanong tungkol sa soy. At dati hati ang opinyon tungkol sa soy. Maraming nagsasabi na dahil may estrogen ito, hindi dapat kainin ng mga pasyente ng breast cancer. Ngunit ang nasa soy ay good estrogen. Kaya kung ang good estrogen na ito ay kakapit sa mga estrogen receptors sa mga selula ng suso, mawawalan na ng lugar para kumapit ang bad estrogen na nagpapalaki at nagdudulot ng cancer. Ito ay isang paraan ng pag-iwas. Ang good estrogen na mula sa soy ay isang pagkaing lubos na inirekomenda para sa lahat ng pasyente ng cancer, lalo na sa mga may breast cancer. Soy milk, napakaganda niyan. Ngunit, ang problema, nasubukan nyo na bang gumawa ng soy milk sa bahay? Sa mga pasyente na pumupunta sa aming ospital, bago ko pa man itanong, isinusulat na nila sa kanilang diet plan ang kongmul o soy milk. At kapag tinanong ko saan nyo po binili itong soy milk, marami ang sumasagot, ay hindi po dapat binibili iyan. Ginagawa po sa bahay. Kapag gumawa ka ng soy milk sa bahay, ang soy ay mayroon talagang amoy na medyo malansa. Ang soy milk ay may kakaibang amoy at hindi masarap. Ngunit ang soy milk na nabibili sa tindahan, anong lasa? Napakasarap sa panlasa, hindi ba? Matamis. Kaya ang matamis at masarap na soy milk na iyon ay puno ng mga additives. Kaya hindi dapat inumin. Ngayon may mga makina ng gumagawa ng soy milk. Tama. Pwedeng gumawa ng kungmul at soy milk. Kaya ang paggawa ng soy milk sa bahay at pag-inom nito ay isang yaman ng plant-based protein at good estrogen. Lalo na sa mga pasyente ng breast cancer, lubos ko itong inirekomenda. Tukwa kailangan talagang kainin. Kung titingnan mo ang diet plan, walang taong hindi kumakain ng tukwa. Lahat ay may kasamang tukwa. Ang soybeans naman ay nasa 80% ng diet plan nila at ang soy milk ay nasa 60%. Pinapabawas natin ng animal protein, tama. Alam nating lahat na masama ang red meat. Kung gayon, saan kukuha ng protina?
Ang karamihan ay kumukuha nito mula sa soy, ngunit kung ang soybeans mismo ang kakainin ng balat nito ay may mga allergens. May mga taong nagsasabi, pero hindi naman ako nagkaka-allergy sa soy. Ngunit bukod sa allergy na nakikita sa labas, mayroon ding allergy na nangyayari sa loob ng bituka. Kahit na mukhang maayos ang labas ng katawan natin, kung ang lining ng ating tiyan, esophagus, small intestine at large intestine ay puno ng allergy, ano ang mangyayari? Ang pagkaing pinaghirapan mong ihanda at kainin ay hindi ma-absorb. Kaya mas maganda ang mga processed soy products kaysa sa pagkain ng buong soybeans. Ang mga balat ng nuts ay karaniwang may maraming allergens. Ang soybeans din ay may maraming allergens sa balat. Kaya kapag kinakain ito ng buo, tulad ng ginagawa ng mga nanay natin noon, ibinababad muna nila ito ng matagal sa tubig, pagkatapos ay ikinukuskos at tinatanggal ang balat. Kaya sa aming paraan kung kakainin ng soybeans, nang direkta ibabad ito sa tubig sa loob ng 24 oras. Pagkatapos alisin ang mga lason, ibalot ito sa basang tela sa loob ng 12 oras para masigurado at saka kainin, o kaya naman i-ferment o i-process ang soy para maging tokwa, nato, tsiongguk jangkong mul o soy milk. Kailangan ninyong kumain ng marami nito. Dahil kahit na may protina sa brown rice, kailangan ninyong makakuha ng maraming protina mula sa mga produktong gawa sa soy. Para sa tokwa, sa mga taong talagang istrikto sa kanilang dieta, sinasabi namin kumain sila ng isang bloke sa isang araw. Sa totoo lang, mahigpit naming nililimita ang mantika. Ang mga animal-based oils ay itinuturing na masama. Ngunit sa mga mantika, ang pinapayagan ay ang mga plant-based oils tulad ng flaxseed oil. Iyon ay isang napakagandang langis. At sa atin mayroon ding perilla oil, napakagandang langis din ito. Ngunit hindi dapat ito gawin sa tradisyonal na paraan kung saan sinusunog ito bago pigain. Dapat ay cold-pressed perilla oil. Kaya ngayon sa internet o sa mga tindahan ng pagkain, maraming nagbebenta ng cold-pressed oils. At lahat ng langis kapag binuksan mo ang takip at pumasok ang hangin, nagkakaroon ng oxidation o panis. Kaya ngayon marami na ring nabibili na nakasasye para isang gamitan lang. Kaya sa mga mantika, plant-based oil lang ang kainin. Mga pagkaing maaring magdulot ng breast cancer, lalo na ang high fat at high calorie na pagkain, ay hindi dapat kainin. Bakit? Dahil kung kumain ka ng high fat, high calorie na pagkain at hindi ka nag-ehersisyo, tumaba ka. Dumami ang taba. Mula sa taba lalabas ang estrogen. Ang estrogen ay mag-i-stimulate sa mga natitirang selula ng kanser at babalik ang sakit. Kaya bawasan ang high-fat, high-calorie na pagkain at magkaroon ng regular na ehersisyo para makontrol ang timbang. Kung aalisin ang high-fat, high-calorie at animal-based na pagkain, ano ang matitira? Kailangan nating magkaroon ng malusog na plant-based diet. Lalo na sa breast cancer, may isang pag-aaral na nagkumpara sa mga taong masipag dito at sa mga masipag mag-ehersisyo. Ang pag-aaral na ito ay tumingin sa 10-year survival rate ng mga pasyente ng breast cancer. Ang asul na graph ay nagpapakita ng pinakamaraming survivors. Ito ay ang mga taong sabay na nagsagawa ng tamang dieta at tamang ehersisyo. Sila ang may pinakamataas na survival rate. Ngunit ang mga taong isa lang ang ginawa ehersisyo o dieta sa simula ay tila mas mataas kumpara sa mga walang ginawa, ngunit sa huli, walang gaanong pagkakaiba. Kaya ang mahalaga sa pag-aaral na ito ay ito ang tsansa na mamatay ang isang pasyente ng breast cancer dahil sa breast cancer. Sa bar graph, ang dilaw na bar ay ang mga pasyenteng dati ng obes at ang light blue na bar ay ang mga hindi obes. Ngunit obes man o hindi, ang grupo na may pinakamababang tsansa ng pagkamatay dahil sa breast cancer ay ang mga nagsagawa ng tamang dieta at ehersisyo. At ang epekto ay mas mataas pa sa mga dating obes. At ang graph na ito naman ay nagpapakita na kung masipag ka sa dieta at ehersisyo at idinagdag pa rito ang hormone therapy dahil positibo ka sa hormone receptor, mas lalo pang bumababa ang tsansa.
Sa pangkalahatan, ang breast cancer ay isang mabait na cancer. Siyempre, mas magandang hindi magkaroon nito, ngunit ang survival rate ay mahigit 90%. Kaya kung maagang matutuklasan at mabibigyan ng tamang paggamot, hindi na kailangang mag-alala. Lahat ng pasyente ay nag-aalala tungkol sa genetics. Dahil kahit okay lang sa kanila, paano na ang kanilang mga anak, marami ang nagtatanong nito. Sa mga metabolic diseases, kung ang ama ay may high blood at ang ina ay may diabetes, halos 100% na ang mga anak ay magkakaroon ng metabolic syndrome sa hinaharap. Kumpara sa high blood diabetes at iba pang metabolic diseases, mas mababa ang genetic tendency ng cancer. Kahit pa ang parehong ama at ina ay may cancer, ang tsansa na magkaroon ng cancer ang anak ay sinasabing mas mababa sa 10%. Gayunpaman, kumpara sa ibang cancer, ang breast cancer ay may medyo malakas na family history, lalo na naging sikat ito dahil kay Angelina Jolie, tama. Mayroong BRCA gene at ang mga taong may kumpirmadong BRCA mutation ay may napakataas na tsansa na magkaroon ng breast cancer o ovarian cancer. Ang BRCA gene test ay ginagawa sa pamamagitan ng dugo kaya hindi ito gaanong kamahal. Ang genetic test para malaman kung kailangan bang magkimo sa breast cancer ay nagkakahalaga ng daan-daang libong piso. Ngunit ito ay hindi ganoon kamahal, kaya kung sa pagsusuring iyon ay lumabas na ang pasyente ay may BRCA mutation, isasama ang kanyang mga kapatid na babae at pamilya para suriin din ang kanilang gene. Kung makumpirma na mayroon silang mutation, magsisimula na ang pag-iisip tulad ng kay Angelina Jolie dahil balang araw magkakaroon ako ng breast cancer. Kung hihintayin pang magkaroon bago magpa-opera, mas mataas ang panganib ng recurrence. Kaya bago pa man magkaroon, tanggalin na para hindi na magkaroon. Ang ginawa ni Angelina Jolie ay isang napakatalinong desisyon. At hindi lang breast cancer, mataas din ang panganib sa ovarian cancer. Kaya ang mga may BRCA gene ay kailangan ding maging maingat sa ovarian cancer. Dati kapag nag-oopera ng breast cancer, madalas ding tinatanggal ang ovaryo para mabawasan ang female hormones. Ngunit kung tatanggalin ang suso at ovaryo, mawawala na ang pagkababae. Nang suriin ito ng retrospective, halos pareho lang pala ang recurrence rate sa pagitan ng agresibong operasyon at ng pag-alis lang ng kinakailangang bahagi. Kung gayon, hindi na kailangan pang maging ganong kabrutal sa simula. Kaya ngayon, bihira na ang total mastectomy sa breast cancer. Sa 10 pasyente ng breast cancer na pumupunta sa aming ospital, 1 o 2 ang nagsasabi nito. Sa totoo lang, ilang taon ko na itong nakakapa, pero natatakot ako magpatingin. Marami ang ganyan, hindi ba? May mga taong lampas 50 na pero hindi pa nagpapa-check up o isang beses lang sa 10 taon. Bakit hindi sasabihin nila, sa edad kong ito, natatakot na ako? Pero hindi dapat ganyan. Ang breast cancer ay maganda dahil kaya mong i-diagnose ang sarili mo. Ang mga cancer na kaya mong i-diagnose sa sarili ay breast cancer at skin cancer. Pagkatapos ng regla, magsagawa ng self-examination. Kung may kakaiba kumpara noong nakaraang buwan, pumunta agad sa isang Genshin Center para magpasuri. Sa totoo lang, kung may nakakapang bukol, posibleng medyo malala na ito. Ngunit ang maliliit na bukol ay karaniwang nasa mababang stage pa lang, kaya kapag nagpasuri, madalas ay stage 1 pa lang ang resulta. Dahil ang nakakapa natin ay hindi lang ang tumor mismo, kundi kasama na ang tissue sa paligid nito at ang balat, kaya mukha itong malaki. Pero sa totoo lang, maliit lang ang mismong tumor. Kung maliit lang ang nakakapa, halos sigurado na maaga pa. Kaya huwag matakot at pumunta agad. Ngunit kung may lumalabas na discharge mula sa utong at ang discharge na iyon ay patuloy na lumalabas mula sa iisang butas at minsan ay may kasamang dugo, maaring ito ay ductal papilloma, ngunit kailangan ninyong magpatingin agad. At kapag may cancer sa isang tissue, hinihila nito ang mga nakapaligid na tissue. Ang dating normal na utong ay maaring lumubog o isang bahagi ng suso ay biglang lumubog. Ibig sabihin, hinihila ng tumor sa loob ang tissue na iyon
O kaya naman dati ay magkapareho ang kanan at kaliwa, ngunit unti-unting nag-iiba ang hugis. O kung namumula ang balat, medyo malala na ito bago pa maging inflammatory breast cancer. Kung ang balat ay hindi na malambot kundi parang balat ng puno o balat ng kahel na makapal at magaspang, maaaring medyo malala na kaya kailangan ninyong magpatingin agad. Magsagawa ng regular na self-examination at kung may kakaiba, magpatingin agad. May dalawang bagay na nagbibigay pag-asa. Sa mga malalaking ospital, hindi tulad ng ibang cancer, mayroong minimum na 3 hanggang maximum na 5 uri ng paggamot na ibinibigay: operation, chemotherapy, radiation, hormone therapy, at HER2 therapy. Lahat ng pasyente ng breast cancer kapag nag-biopsy, tinitingnan kung ang mga selula ng suso ay may receptors para sa female hormone at sa HER2 factor. Napakahalaga kung mayroon o walang female hormone receptor. Dahil lahat ng cancer ay may 3 uri ng paggamot, operation, chemo, at radiation. Sa kaso ng mga pasyente sa aming ospital, siguro 1 lang sa 20 tao ang maaring sumailalim sa lahat ng 3. May mga taong hindi maaaring operahan sa simula pa lang. Kung naoperahan na at bumalik o kumalat, hindi na pwedeng operahan ulit. Hindi ito pwedeng gawin ng paulit-ulit. Ang radiation ay may mga tiyak na bahagi lang na pwedeng gamutin. Ang ibang bahagi ay hindi na pwede. Kahit magawa man, 1 beses lang kaya, kung bumalik o kumalat, hindi na pwedeng irradiate ulit. Sa chemotherapy naman, iniisip ng mga tao na lahat ng cancer ay may napakaraming chemo drugs, ngunit sa totoo lang, mas bihira pa ang mga cancer na may chemo. Kaya 3 lang ang pagpipilian at hindi pa lahat ay magagawa. Ngunit sa breast cancer, kung maganda ang clinical stage, ibig sabihin, kung maganda ang hormone receptor at cell receptor gene expression, may 2 pang maaring idagdag para maiwasan ang recurrence. Maraming tao ang nagtatanong tungkol dito. Ang pagkakaroon ng female hormone receptor ay maganda. Bakit? Dahil kapag pumasok ang female hormone sa mga selula ng suso o sa mga selula ng breast cancer at stimulate ito, lalaki ito. Kaya kung makumpirma na mayroong female hormone receptor, kailangan lang harangan ang receptor na ito. Ang gamot na tamoxifen na ginagamit natin sa hormone therapy ay iyon ang ginagawa. Unang-una itong haharang para hindi makapasok ang female hormone. Kaya mapapababa nito ang recurrence rate. 3 sa 4 na pasyente ng breast cancer sa Pilipinas ay may female hormone receptor. Kaya mas maraming mabuting breast cancer sa ating bansa. Sunod, mayroong receptor para sa HER2 factor at mas maganda kung wala nito. Ngunit 1 sa 4 na pasyente ng breast cancer sa Pilipinas ay mayroon nito. Kung wala, maganda, pero kung mayroong kailangang gawin ng paggamot na humaharang dito, ito ay ang Herceptin na karaniwang itinuturok tuwing 3 linggo, mga 17 beses. Wala naman itong malaking side effect, ngunit ang pagpapatusok tuwing 3 linggo sa loob ng halos 2 taon ay napakalaking stress. Kaya ang pinakamaganda ay merong female hormone receptor at walang HER2 receptor. Mas mababa ang tsansa ng recurrence. Pangalawa, kung parehong mayroon, at pangatlo, kung walang female hormone receptor ngunit may HER2 receptor, kaya kailangan mong magpatusok ng Herceptin ng 17 beses. Dahil may magagawa sa lahat ng uri ng cancer, ang breast cancer lang. Ang tanging cancer kung saan ang mga malalaking ospital ay may aksyon na magagawa para maiwasan ang recurrence. At iyon ay ang hormone therapy o ang Herceptin targeted therapy. Ngunit narinig nyo na ba ang triple negative breast cancer? Dati ang mga pasyente ng triple negative breast cancer pagkatapos ng operasyon, chemo at radiation na karaniwang tumatagal ng 1 taon ay graduate na. Tapos na ang paggamot. Ngunit ang mga umiinom ng hormone therapy ay kailangang uminom sa loob ng 10 hanggang 10 taon. Ang mga nag-Herceptin naman ay 1.5 hanggang 2 taon. Noon ang mga pasyente ng triple negative ay sila pa ang nagbibigay ng lakas ng loob sa ibang pasyente ng breast cancer. Mukhang mas malala ang cancer mo. Ako tapos na. Ikaw kailangan mo pang magpatuloy.
Maraming ganyang maling akala, ngunit ngayon marami nang nakakaalam. At hindi lahat ng triple negative ay masama. Mas epektibo pa nga ang chemo dito kumpara sa mga cancer na may hormone receptor. Kaya sa simula ay maganda ang resulta, ngunit sinasabing mas mataas ang recurrence rate nito. May isang statistika na nagsasabing kailangan nating malampasan ang 3 taon. Sa anumang paraan, kung hindi babalik ang sakit sa loob ng 3 taon, ang recurrence rate ng triple negative breast cancer ay nagiging halos kapareho na ng sa mga sumasailalim sa hormone therapy. Sa huli ito ay para sa lahat ng uri ng cancer. Ano ang dapat kainin? Magkaroon ng malusog na plant-based diet. Kumain ng mga berdeng madahong gulay. Naglalaman ito ng iba't ibang bitamina, mineral, phytochemicals at anti-cancer substances. Siyempre, alam na natin yan. Kumain din ng brown rice. Ang brown rice ay may plant-based protein at hindi tulad ng white rice, pinapababa nito ang blood sugar. Lalo na sa mga pasyente ng breast cancer, maaring idagdag ang soy. I-process o i-ferment ang soy at kumain ng musika, marami nito.